Sa Eldorado sila. Tapos sa barangay Marcelo Green pa rin. Meron tayong isang ipagagawa rin doon sa Sampaguita Hills. Doon tayo. Naka-program na rin yan. At simula yan, simula in the late October or early November. Kaya napakarami na. Mahigit ng 20 ito kasi pinakahuling nakita kong number. Sa Sinom yata, sa Sinom. Ano number sa'yo? 70. Meron pa 20. Ang number sa'yo? 18. 18. Meron na 20. Meron kita 20. May mga nagpapakatapos na. Armela siguro. Ay, wala rin doon si Armela, no? Si Anita. Wala rin doon. Siya naman siya, presidente ng Armela. Kung lumahalang sa Armela, napuno ng putik yung court doon. Doon putik lang, madaling linis. Tapos, meron pang isa, wala, hindi dumating dito. Meron pa tayo isa sa BF10, yung Goodwill 2, dito sa harapan ng banda. Goodwill 2 ng Barangay BF, yan, sina Joe Lau naman ang namamahala dyan. Tapos yung mga susunod na naka-program na, meron tayo sa Kamatsili. Ayan, Kamatsili sa Barangay San Juan. Tapos, sa dami, hindi ko na maalala eh. Yung San Valley pala, San Valley Elementary School. Ginagawa na yun, ongoing na rin yan. Yan, Coliseum yan. Yung mga Coliseum sa eskwela, katulad doon sa Sampalo, pwedeng gamitin din ng community yan. Mahirap pala itong napakaraming proyekto. Ay, yung Dr. Arcadio Santos, yan, malaki yan. Yung sa Dr. Santos National High School. Tapos, iniisip ko yung ito yung nakalinya na, no? Yung Garcia Heights sa Barangay San Antonio. Dito lang banda. So, marami sa Barangay Medical Center. Jackie Lubil. Doon sa loob ng Barangay BF. Sa ilang hindi iba. Yung gagawin sa ilang. Yung drainage ang gagawin doon. Sa Sampaguita Hills pala. Sa Sampaguita Hills, magpapagawa rin tayo dyan. Pero yan, medyo siguro mga bandang mga December na yan. Kasi yung last tranche ng yung PIDAP ko. Kaya yan yung mga proyekto natin. Kaya ako yung papasalamat sa lahat. Ang pakiusap ko lang parati, alagaan natin itong mga Coliseum na ito. Kasi minsan nakikita ko, medyo marami, siguro parating meron tayong linis brigade. Total, lahat naman tayo nakikinabang dyan, no? Kailangan konting linis lang. Nakikita ko, may konting dumi-dumi doon. Madali naman linisin dyan eh. Kaya konting linis lang para ma-maintain natin. Kasi ganito yan, no? Ganito kasi meron tinatawag na prinsipyo, no? Ang tawag dito, the broken window principle. Ang sinasabi ng broken window principle, sa isang building, pag may nakita mga tao na isang broken window, ang mangyayari dyan, sunod-sunod na yan. Masunod-sunod na masisira yung window na yan. Pag meron kayo dapat, pag ikaw ay namamahala ng isang building, pag may nakita kang broken window, kaya ayusin mo kagad yan. Kasi kung hindi, may magbabasag na ibang window niya. Ibig sabihin, parang mo sinabi, pwedeng basagin yan, pwedeng sirahin. Ganon din yung mga pader na meron dumi. Pag nakita ng tao na malinis yan, marami sa mga tao, mag-aalanganin na lagyan ng dumi. Pero pag nakita nila na meron ng dumi, meron dumi dito, tapos hindi nililinis, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod. Kasi ganyan ang ginawa ni yung mayor ng New York City, no? Si Mayor pangalan ito, Rudy Giuliani. Yan ang ginawa niya, yung graffiti. Yung graffiti, yun talaga nag-focus siya doon sa mga graffiti sa New York. Nilinis niya yan. Tapos yung nasunod yung sinasabing prinsipyo na pag merong graffiti dyan at pinabayaan mo, sigurado may susunod na mga graffiti dyan. Pero pag wala, nilinis mo parating may maglilinis yan, later on, wala nang maglalagay ng graffiti.
dahil makikita nila na bawal. So ganun din yung prinsipyo dito. Yun lang pakiusap ko sa lahat sapagkat itong klaseng proyekto na ito, it's going to be there for even beyond our lifetime. Para ito sa atin, para sa mga bata, hanggang lumaki mga bata yan, pagkaanak sila, buhay pa rin. Basta malagaan mo itong mga Coliseum na ito. So yung mga bago, i-schedule ko yung blessing dyan. We're going to schedule a blessing. Tinitingnan ko lang yung panahon kasi kahit nasabihin natin na hindi tayo ulanin doon, pag masama panahon sa labas, yung mga tao lang natin hindi magpunta. Pero sa October 24, yung classic host, sina Armand Gutierrez ay nag-schedule na ng kanilang blessing at 5 o'clock. Basta ang requirement ko lang dyan, Armand, kailangan may konting cultural presentation. Yung mga mahilig magsayaw ng mga dancing group, doon magpasikat sila ng gusto ron. Tapos meron tayong sound system. Kung wala kayong sound system, pwede mo magpahiram ng meron na. Yan ang maganda sa classic homes eh. Sila nang bahala sa lahat. Baka gusto mong tumulong sa rin operation ko. Marami tayong pwede yun eh. At siyempre, andito si Konsihal Rico Goles. Siya ang gusto ko rin ipakilala yung ating mga coordinators na nandito. Meron tayong mga barangay coordinators, no? Andito si dating kagawad Efren Reyes ng barangay Moonwalk. Si kagawad Philip Costas ng barangay San Mari. Andito si Mirna Cahigas ng barangay San Martin de Porres. Sino pa ba nandito? Si Rudy Laksamana ng barangay Bumbil. Si Toots Ramos andito. Andito si Toots, palakpakan si Toots ng barangay Bumbil. Malapit na pala yung boxing, March 14, no? November 14. Marami itong mga naisip ako kung i-invite ko kayo sa boxing. Masyado marami. Naisip ko na ako. Buong SM na. Pero pwede naman siguro. Pwede natin planuhin na pati yung mga namamahala ng Coliseum, imbitahin natin. Malaking laban nito, kaya kailangan marami tayo na nag-cheer para kay Manny Pacquiao. So yun lang, wala tayong pag-uusapan pa rito. Ito'y pagpapakilala lamang at pag-announce sa mga bago nating mga proyekto dito. So sa inyong lahat, maraming salamat at again, maraming